Hello guys! So ngayong araw na ito ay mag-joyride tayo. Joyride going to Sorsogon City SM. Ayan. Napakagandang tanawin. Napakaganda naman talaga ng tanawin natin. Napakaganda ng mundo. Tayo ay nandito para ingatan ang ginawa ng ating Panginoon. Ayan. Kay gandang pagmasdan. Ayan, nandiyan na tayo sa Tawog. Ang daming palay. Ayan. Saludo ako sa lahat pala ng mga mang-aani. Sa lahat ng mga nagpupursige para may pakain sa pamilya, may panggasto, may bigay para sa mga anak baong-baong. Saludo ko sa lahat ng mga nanay, tatay, kuya, ate na nagtsatsaga upang may bigay sa pamilya, may maibigay sa pamilya. Ayan, kasi habang kami ay nagbabiyahe, dami kong nakitang mga magulang na nagtsatsaga para makapagpatapos ng mga anak, mga magulang na nagtsatsaga para may pakain sa pamilya. Kaya tayong mga anak, sana maging mabait tayo sa lahat ng ating mga magulang, kasi sila ang tunay nating kakampi. Kasi walang magulang na matitiis ang anak. Yan, yan talaga yung salitang ramdam na ramdam ko. Kasi syempre, kahit na anong pagkukulang natin, ang ating ina o itay ay laging nandyan para suportahan tayo at itama ang lahat ng ating pagkakamali. Ayan. Diyan na tayo sa Purog. Papunta na sa Buhang. Malayo-layo pang biyahe yan. Kaya habang tayo'y nagbabiyahe, ako'y magkikwento sa inyo. Or parang kinakausap ko lang kayo. Ganun lang. Ayan, para pala sa mga para sa mga katulad kong, ayan, kita ko pa si Manong Ice Cream. Palagi yang nasa San Rafael bus. Ayan. Magkatingin pa nga kami ni Manong Ice Cream. Sobra yung ngiti niya. Sana maraming bumili kay Manong Ice Cream, kahit marami na ngayong ice cream katulad ng Cornetto. Sana may magtangkilik pa rin ng ice cream, kasi simula bata yun na yung nakikita ko yung mga estudyante. Sana pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo para sa mga magulang nyo, dahil ako hindi ko man natapos yung aking pag-aaral. Ang natapos ko lang po ay grade 12, hindi po ako nag-college. So kasi po nag-asawa agad ako sa edad na 19. Nag-asawa po ako sa edad na 19. So tinigil ko na po yung pag-aaral ko, kasi ayaw ko namang dagdagan yung obligasyon ng magulang ko, kasi madami po kami, 12 siblings po kami. Lahat po kami ay mahirap po kami. Mahirap kasi noon po, nung bata pa ako, nakatikim po ako ng ulam na asin with gata. Asin with gata. Tapos kadalasan yung aming pagkain ay sa Tagalog yung nilanot. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng nilanot. Comment nyo na lang kung alam nyo. Hindi ko kasi alam yung nilanot sa Tagalog. Basta ganun, nilanot in Bicol. Yan po palagi yung aming pagkain para pagkasyahin, kasi 12 po kami magkakapatid. Mahirap kung sa mahirap, pero proud naman ako kahit mahirap kami.
hindi kami pinamigay ng aking magulang, hindi kami tinapon, pina-abort or ano man, at kahit anong mangyari hindi kami tinuturuan o hindi kami tinuturuan magnakaw, ganun. Kahit nga nung bata ako, ang dami kong kumbaga tumatakas ako kay mama, makasama lang yung tropa ko, namumulot kami ng pililubi. Si mama, ang sigaw niya, ay nako, abot hanggang kabilang bundok. Ayaw niya kasing namumulto kasi babae ako, kaso gusto ko rin gusto kong may pera lagi. Nung bata talaga ako, ayokong wala akong pera hanggang ngayon. Kaya kahit anong trabaho papasukin ko, hindi naman yung mga trabahong bawal, yung mga trabahong kayang-kaya ko. Nagtry ako ng dole, pumasok ako sa dole, nagtry ako sa restaurant, kasambahay, nagtry din akong mag-alaga ng bata, tagalinis, tagalaba, mga lang, extra lang, kayang-kaya ko yan. Makakita lang. At saka may partner naman akong laging nagdidiskarte kasi ayaw niya nang mabunganga ako, kasi ganoon naman talaga yung mga misis. Pag walang pera, syempre mabunganga. Paano naman yung may anak kami? Kailangan niya maging masipag kasi yun nga, may anak tayo, kailangan natin, obligasyon natin yung pakainin yung baby namin, turo ng turo, tapos walang pera. So syempre tiyaga ang kailangan. At saka asa na ba tayo? Siguro sa Barcelona na tayo, para naman sa katulad kong naging batang ina na maaga. Ito lang masasabi ko sa inyo. Kahit anong mangyari, kung nag-aaral man kayo, nagpatuloy kayo sa pag-aaral, sige, ituloy nyo lang yan, pero huwag nyo kakalimutan na paminsan-minsan yung anak nyo, kumustahin nyo. Tapos super alagaan para maramdaman naman nila yung pagmamahal ng isang ina. At hindi sila uhaw sa pag-ibig ng isang ina. Siyempre lahat naman ng bata, yung pala kasama ko yun, si Kuya Richmond at ang aking ate Sarah Joyce. Yan, Barcelona first day. Hindi na pala tayo. By the way, nung mga bata kami, yung mga bata pa lang, paslit pa lang ako, yun ako nakaranas ng mga asinyo. Basta yung mga maliliit pa lang. Pero syempre nung nag-aaral na ako, hindi na masyadong, parang yung buhay namin naging laylo na, parang hindi naman yung nakaraos, pero nakakaraos kami. Pero yung iba yung buhay namin nung mga paslit pa lang ako na hindi pa nag-aaral, kasi kumakain talaga ako ng ulam gata. Pero nung naging mangingisda yung papa ko, hindi na nag-level up na, kasi syempre may isda na. Ayan, nagpagas pala kami dyan. Ayan yung partner ko. Ayan, nagpagas kami full tank. At yun yung kasama namin, yung ate ko at ang kuya ko. At saka kasi malakas din yung benta ng papa ko ng isda. Kumukuha siya sa bulan. Pero wala kaming sariling sasakyan. Ang lamig-lamig pa. Umaalis siya maagang maaga, hindi ko alam, alas 3 o alas 4, alas 2 ba yun. Kasi tulog kami. Palagi ko mga sinasabi, sasama ako. Sabi rin siya, oo, sasama ka pag makagising ka. Hindi naman ako ginigising. Nag-tricycle na siya. Kawawa naman yung papa ko. Pero sa awa naman ng Diyos, lumaki naman kami maayos naman. Hindi naman kahit pa paano, hindi naman pasakit sa magulang. Mga disiplinado rin kahit pa paano. Hindi kami nagbibigay ng problema lang sa amin, hindi kami nakapagtapos. Nag-asawa agad at hindi nakatulong. Pero yun nga, nangyari na. Wala nang magagawa kundi bumawi kung anong meron ibigay, siyempre. At saka
tsaga-tsaga lang, malay mo, napakabata ko pa naman. Kaya sana sa pagdating ng araw, pagdating ng panahon, sana makaraos din, makapagawa rin ng malaking bahay para makuha ko yung nanay at tatay ko, para makaranas din sila ng kaligayahan, karangyaan sa buhay. Yun yung pangarap ko sa ngayon, yung kahit papano makaranas sila ng walang yung, kasi hanggang ngayon yung mama ko may nag-aalaga pa siya ng mga pamangkin ko na maliliit, kasi yung papa rin nila nagtatrabaho at broken family sila. Ayan, nagugutom na pala ako dyan kasi wala pa kaming kain yan, kasi yan talaga yung plano, hindi kami kakain para doon pag punta namin ng SM, gutom kami, hindi doon kami kakain para maubos naman namin yung order namin. Gutom na ako dyan, sabi ko nga sa asawa ko, sa KKB na lang kami kasi I'm so hungry na. Pero sabi niya, ano bang gusto mo? Sa SM o sa KKB? Sabi ko, SM. Kaya ayun, hindi kami pumunta ng KKB, next time na lang daw. Ayan na, pabilis na ng pabilis kasi sabi ko, gutom na talaga ako. Ayan. Ayan, nakikita ko yung mga volcano. Saan na ba tayo? Hindi ko na alam kung anong kinukwento ko sa inyo kanina. Basta be responsible tayo sa lahat ng ating nagagawang mga hindi maganda. Kung ano mang maging kalalabasan, maging responsable tayo para hindi maging pasakit. Kasi yan nga, naging batang ina ka na, tapos pag-alagala ka pa, hindi ka pa responsable, wala ka pang pake kung walang makain. So basta maging responsable po tayo sa lahat. Yung anak natin, huwag natin kakalimutang alagaan dahil kailangan ng mga bata alaga ng mga magulang. Kaya para sa lahat ng nanay, dahil kasi kapag pinili mong maging nanay, walang katapusan yan. Pag nanay ka na habang buhay na yan. Kaya kayo mag-isip-isip na kayo kung mag-aasawa kayo, hindi. Kasi kung hindi ako nagsisisi. Kung inaano ko lang kayo, binibigyan ko lang kayo ng araw, kasi yung pagiging isang magulang ay walang katapusan. Ano na yan magulang ka na eh. Pag naging magulang ka sa edad mo na 16, 15, walang katapusan yan, hanggang mamatay ka na, magulang ka na. Kaya panindigan mo, responsibilidad mo, huwag mong takasan. Ayan. Maging tatay ka, magpakatatay ka, maging nanay ka, magpakatatay ka. Gawin mo obligasyon mo kasi pamilyado ka na. Kaya yan, kahit kami ngayon, grabe, sana makaraos din, makaahon din. Kasi wala namang perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Kasi may mga bagay na hindi natin matututunan kung hindi natin naranasan. Kasi alam niyo ba, parang wala akong hindi ko kaya yung mga trabaho panininda, yung bang kasi nung buntis ako at nagkaanak na ako, naglalako na ako, nagbebenta na ako ng mga ulam-ulam or mga nakaranas na rin ako, nagtry na rin ako benta ng peanut butter, isda, pansit, nagsuman pa kami, basta nagsuman, basta nakaranas na ako ng mga ganyan. May anak ko na ako, nagpursige na talaga ako, hindi katulad ng dalaga pa ako, wala akong pake, parang hindi ko alam yung mga nararanasan kung gaano pala kahirap maging ina. Nang naging ina ako, naranasan ko, parang naging parang ganun, ganito pala, kailangan maging masipag, nanay na eh. Wala na yung mga hiya-hiya. May hiya pa naman, pero wala na yung pagtitinda, nahihiya ka pa, hindi na, wala na. Titinda ako ng isda. Yung nahuli ng father-in-law ko, binigyan ko na dito
dito sa amin, sa labas. Dito na pala tayo sa SM. Ayan. Yan, pinara kami nila. Kasi titingnan nila yung yubak basta. Yan, nilagyan ng motor. Ayan. Pamunas pagpasa yung motor. Ayan. Pansin nga ni Manong na nag-video ako niya. Video ko siya. Ay, Manong. Ay, Manong. Kasi niya kasi nag-ano ako, nag-video. Video ako siya. Sabi ko, hi ka na. Tumawa siya. Ayan, nandiyan na pala kami sa SM. Aparado lang namin yung motor. Saka papasok namin. Ayan. Pinaram na namin yung motor. Ayan, ang daming motor. Yun ang volcano. Ang laki ng SM. Pero malaki na yan. SM na yan. Haggard talaga ako kasi yung ano ko, ponytail ko natanggal. At pawis ako sa helmet. Kasi mga oras na, mag-aalauna, alas 2, hindi ko na sobrang init. Hindi pa kami kumakain, gutom na nakakatakot yung mukha ko. Nandiyan na pala kami sa loob. Ayan, pawis ng partner ko. Punas dito. Ayan. Puro mga gutom na yan. Yan. Kaya diretso kami order ng pagkain kasi gutom. Nakakatawa pa yung kapatid ko kasi hindi namin alam yung binibigay na papel ng babae. Hindi talaga namin alam. Sabi ko nga sa kapatid ko, ayun, bilis na, kumakain na kami. Ayun na, kumain na. Yung puting papel pala yun, hindi namin alam. Binubusa ko yun kasi sabi ko, baka hanapin to sa atin ng guard. Hindi namin alam. Pabango pala yun. Ayan na, pinipili. Pili. Ayan, ang dami magagandang gamit dito. Gusto ko nga bumili kasi wala pa kaming house. Sana pala rin ngayong mga September makapagsimula ng magpagawa ng bahay. Siyempre, ang dami ko ng gamit na gustong ilagay sa bahay ko. Kahit ano lang, muntik, yung kubo-kubo lang. Ayan sila. Pili-pili ng helmet. Ang gaganda ng helmet. Ayan. Kasi sabi ng kapatid ko, regaluhan niya yung kuya ko. Yung partner ko rin, sumisingit din. Pag-2K daw kami. Sabi ko, may pera ka sa motor. Sabi niya, meron daw siya. Tag-2K daw kami. Pili-pili ng motor. Pumipili siya ng helmet. Yung motor namin kulay red. Tapos yung pinipili, anong kulay yan? Oh my God. Ayan na. Yan, kakabili ko pa lang yan ng helmet sa partner ko. Ewan ko, parang hindi yata nagustuhan yung binili niya. Binili niya naman yun. Pero naman yun. Pero sabi niya, regalo ko daw sa kanya. Kasi alam niyo, pag nag-order yan, nakakatawa sa kanya. Kasi gusto niya talaga, alam ko. Kasi alam niyo, mabunganga ako. Gusto niya yung alam ko, nag-order siya. Para hindi ko alisin sa Shopee ko kasi nag-order siya sa lahat TikTok o Shopee or Lazada ko. Kaya para na kami pili-pili na sa mga regalo ng anak namin. Iniwan pala namin yung mga anak namin kasi parang mother-father time. Date time kasi minsan lang naman hindi naman namin nakakalimutan kahit hindi namin talaga syempre anak. Yan, grabe. Sabi ko nga sa kanila mamaya na kasi yung pagdala, saka balak pa namin mang-inasal dyan. Kumain kami sa Jollibee. Ayan. Ngek. Mga mukhang yan. Napakaganda ng mall. Ang sweet naman ng aking kuya at ate. Ayan. Ang ganda ng mall. Sigara siya pag sinama ko dyan. Ay, nako. Napakalikot pa ng baby ko. Ayan. Yung partner ko mahilig kumawak sa likod. Pinagalitan ko yan kasi ay ko, ginaganyan para akong aso. Tumawa lang siya, nakakagigil. Pero alam
Sa taas na naman kami. Pagtaas, baba, nagtaas, baba. Ayan. Teacher, kapatid ko pala yan. Parang pangit sa amin. Anak kami ng ina namin. Ayan. Lakad-lakad. Sana na kami. Sa taas. Balaksan na namin magsini kaso yung kapatid ko namimiss niya na yung anak niya. Hindi kasi sanay yan. Hindi, magtatagal pa. Uwi na tayo. Gayon sabi. Tapos nang nalaman niyang tulog pa ang anak niya. Parang pinapagara yan. Ay, mabilan si Grace. Si Grace siya kasi mahilig sa flowers. Gusto ko sanang bilhin. Kaso sabi ng asawa ko, kukuhan lang daw siya ng totoong flowers. Sabi ko nga, mas bet ko yung plastic kasi tumatagal. Ayan. Ngek. Ayan. Ayan si Marcia. Kasama ko. Oy. Kada salamin tayo. Kita na hindi talaga. Hindi kami ready niyan kasi ang plano talaga namin hapon. Kaso ayun nga parang parang paghapon parang may basta parang mas bet nila yung yan kasi mas bet nila basta yan kaya naglarga na kami. Ayan, pili-pili ng mga helmet. Ayan, grabe yung pagsuyo sa akin ng partner ko niya. Bilang ko daw siya, tagtuki kami. Sabi nga kung may pera siya sa motor, okay. Tapos sinabi niya sa akin kanina may pera daw siya, tapos nag-amin siya wala daw siya pera. Magdidiskarte daw siya. Sabi ko hindi kita bibilan, meron ka pang bago. Ayan, si Kuya Rich, yung bibili sana yung kapatid ko, pili-pili sana ka. Kaso pa yan, hindi binilhan ng kapatid ko kasi maliliit. Ayan, malaking tao yung aking kuya Ayan, grabe, parang uubos na yung kapipili lahat na si Redin Bet talaga yung isa, kaso hindi bagay sa motor namin. Gusto ko rin sana siyang bilang kaso kulay red yung motor namin kasi tuwang-tuwa siya kanina. Tapos yan, alam niya siguro nagdadalawang isip kung bibili pa o hindi, kaya hindi na siya nangulit sa akin kasi pag nangulit to, pagbibigyan ko ako sana, kaso hindi na. Sabi niya, ay wag na lang, red yung motor natin, tapos ito ayan, dami pa yan. Kahit saan nakarating yung tumbler ng kapatid ko. Ngek. Ayan, Bardagulan. Ayan, sisirain ko muna mga mukha nyo ngayon. Ngek. Ang laki ng bunganga mo mas malaki na sa'yo. Ayan. Daw ng kapatid ko, nakita niya kasi pinagtutripan ko sila. Ay nako, ako lang magawa sa buhay. Ayan, pinaganda ko naman. Siyempre, mabuti naman akong tao kahit pa. Ayan, ang gwapo-gwapo ng kuya ko. Ay, isa pa tong partner ko. At siyempre, yan, napakaganda. Ay, ayan, para naman makita niyo naman yung face ko na may filter kasi ang ganda ko pag may filter. Syempre maganda tayo pag may filter. Ayan, ang ganda ko talaga pag may filter. Flex my face with filter. Ngek. Ayan. Ayan, grabe ang arte mo Ayan na hindi alam ng ate ko kung bibili ba hindi kasi si Kuya Rich parang ayaw niya na, gusto na ayaw kasi nga masikip sa ulo niya, ayaw niya ng ganun. Tapos gusto niya yung simple lang kasi yung motor nila ay lang, simple lang, hindi naman malaki. Ay, I love you. Lambe. Ayan na, habang sila ay nandun, naisip kong bang naisip ko dyan, nalimutan ko na. Yan siguro yung panay parang lahat na sinot niya. Ayan nga, yan yung parang pinakita ng ni kuya, mas malaki
Parang mas daw. Sabi ni Kuya Richard, scooter lang yung motor namin. Parang nahiya daw siya magsuot ng ganyan, napaka Gusto yung mga simple lang. Kaya ending, walang nabiling helmet. Okay lang yan. Ay mga pa naman may mga nagagamit pa namang helmet kahit hindi sa kanila, kasi yung asawa ko may helmet siya. Saka parati na yung mga lakad namin, minsan lang naman kami lumakad ng malayo, maglakbay ng malayo. Ngayong araw lang to. Yan pala, yung time na yan, yung date na yan is April 14, 2023. That's my kuya's birthday. And April 11 birthday ko, parang celebrate namin yan. Kaya sana gusto ng kapatid kong bilhan ng helmet yung kuya ko. Kaso, walang nabili. Kasi nga, hindi kasya. At saka, ayaw niya ng masyadong mahal at bongga kasi simple lang yung motor nila. Ayan na. Naghanap ako ng pangre-regalo sa anak ko. Kasi si Gracia is napaka-demanding. Kaya, sa future boyfriend nito, palagi mong bigyan to ng flower kasi kami nga ngayon na mama niya, palaging may flowers to. Pero yung totoong flowers, yung na nakukuha lang sa tabi-tabi kasi ang hilig niya sa flowers. Gusto ko sanang bilhin siya ng flowers kaso puro yung flowers dyan, puro yung nakita nyo, yung flowers na puro lollipop. Ayoko. Ang hilig niya pa naman sa lollipop, masisira ng ngipin. Ayan, ang dami. Ayan na nga. Pero hindi, konti lang yung binili ko sa anak ko kasi yung pagdala. Eka meron lang naman sa bulusan. Sa bulusan na ako. Ayan. Ang tagal ko tagal. Ayan. Sulitin na natin to kasi matatapos na ang ating video. Ayan yung aking kapatid. Gusto din bumili ng lollipop sana, kaso sinabi ko yung lollipop niya hindi yun malaki, may 10 lollipop yun sa loob, pinagsama-sama kaya naging malaking lollipop. Ayan na. Naghanap sana ako ng worms, yung bang kinakain na uod, para sana i-vlog ko. Ayan na. Yung ate nyo, ayan, pansin niyo. Ang ko nang payat ko na kasi hanggang ngayon po ay ang aking anak ay nagsususo pa rin sa akin. Kaya kahit anong lamon ko is hindi pa rin kaya, hindi pa rin sapat para tumaba ako kasi yung anak ko po ay hindi natutulog hanggang hindi nakakadede sa akin. At mga ilang oras yan bago matulog na straight nakadede sa akin, kaya ganyan po. Maliit ang aking pangangatawan. Ayan. Ayan, hinanapan ko yung anak ko anong bibilihin ko. Ayan, ang dami ko pa. My goodness. Basta yan na yan. Bibili ako niyan at matatapos na itong video. At para sa lahat ng mga nanonood na nakaabot dito, mag-comment lang kayo ng yes at may 10 pesos kayo sa akin. Lahat ng nanonood dito na nakarating dito sa video na to, mag-comment kayo ng yes kahit saan kayong lugar. Mag-comment kayo ng yes at may 10 pesos kayo sa akin. Yun lang po. Salamat sa lahat. Sana po suportahan nyo ako palagi. Subscribe sa lahat na hindi pa nagsusubscribe. Like my videos para like and share po. Sana po pa-share naman ng video. Salamat po sa lahat. Sana hindi kayo magsabang makita ang mukha ko sa video. Salamat ng marami. Ayan na nga. Papalapit na at matatapos na tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm so blessed kung ano ako ngayon at hindi ko pinagsisihan na nagkaroon ako ng grasya at rin sa buhay ko because napakaswerte ko sa kanila kahit minsan hindi kami okay na rin. Kasi nung mga nakaraan si Redin ay napapansin ko para siyang binata, pero bumawi siya sa mga nakaraang buwan. Ngayon nafe-feel ko na yung pagmamahal niya sa pamilya namin, kaya I'm so happy na
masaya na ako. Kasi nararamdaman ko na yung pagmamahal ng aking partner sa aming pamilya at ayaw niyang masira ito. Kaya pasensya na kung bungangera ako. Mahal na mahal kita kahit ganito ako. Yan pala yung bigmo kay Gracia. Egg. Tapos yung may sa loob niyan may pagkain. Ayan. Salamat po sa lahat ang nanood, nakaabot ng sa last video, sa ganitong video. Bye guys. Salamat pala sa lahat. Bye-bye. Thanks for watching.